Hindi raw ang mga sitwasyon na hindi natin kontrolado o hindi natin kayang kontrolin ang delikado, kundi minsan may mga bagay sa ating sarili na hindi natin nakokontrol kahit gaano natin gustuhin. Sabi nila, the only person you can control is yourself. Pero paano kung hindi mo kayang kontrolin ang sarili mo? Hi everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama niyo ang inyong one and only Mama Mia. Siyempre, panibagong storya, panibagong araw kahit wala pa rin tayong on-cam video. Pasensya na po kayo. Opo, may agos ng tubig na po. May supply na po ng tubig. Kaya lang medyo busy ang inyong Mama Mia ngayon dahil may inaasikaso tayong personal na sa mga susunod na araw baka i-share ko rin sa inyo. But for now, eto munang i-share ko sa inyo. Ayan ang Shop and Style. Paki-follow naman at syempre kung gusto nyong umorder, nako, makakagarantisado po ang inyong Mama Mia na napaka-legit at syempre napaka-quality naman talaga ng kanilang mga products. So go ahead, like and share and order now. Huwag na nating patagalin to dahil medyo kakaiba at syempre nakakapanghina. Ayun, yun ang term. Ang ating storya ngayon dito lang sa Dear Mama Mia. Hindi lahat ng tao pare-pareho ang pinagdadaanan. Hindi lahat pare-pareho ang mga problema o pare-pareho ang kayang gawin sa mga sarili nila. May mga taong katulad ko. Sawa na sa buhay ko, sawa na sa mga ginagawa ko. Kaya lang, kahit anong pilit ko, kahit anong pagsusumikap ko, hindi ko kayang kontrolin ang sarili ko. Dear Mama Mia, hindi po ako yung tipo ng babae na iniisip ninyong wild. Hindi po ako yung masyadong maingay, yung masyadong confident tingnan, o yung masyadong alam niya sa sarili niyang sexy at proud siya sa katawan niya. Hindi ako yung babaeng nakikita mo sa social media na nagpapakita ng kaniyang mga curves, na parang alam na alam niya kung paano gamitin ang sarili niyang desirability. Kung tutuusin, Mama Mia, kabaliktaran po ako. Tahimik, reserved, madalas na kayo kulang kapag naglalakad. Yung tipong kapag kinakausap mo, mahina ang boses ko. Parang laging nagdadalawang isip kung dapat ba akong magsalita. Pero may isang bagay sa akin na hindi nakikita ng kahit na sino man. Isang bagay sa sarili ko na kahit ako, kinamumuhian ko. Itago niyo po ako sa pangalang Ella. I'm 26 years old at halos kalahati ng buhay ko may daladala akong lihim na unti-unting sumisira sa akin. Nagsimula ang lahat ng ito nung ako ay 16 years old pa lamang. At hanggang ngayon, Mama Mia, ang lihim na ito ay hindi ko pa rin siya matakasan. At aaminin kong hanggang ngayon, may mga pagkakataon pa rin na natatalo ako ng sarili kong tukso. Naalala ko pa yung unang beses na may napansin akong mali. Hindi naman biglaang parang eksena sa pelikula. Parang ang tahimik Parang ang masyadong simple. Pero dun nagsimula ang lahat. And oo, Mama Mia, ngayon pa lang aaminin ko na sa inyo, hindi ko makontrol ang sarili ko pong pagnanasa. Hindi ko makontrol ang sariling tawag ng aking laman.
Gaya nga ng sabi ko, I was in high school. Normal day of class yun. Normal dapat na buhay sa isang 16-year-old na babae. Pero may kakaibang pakiramdam ako na hindi ko maipaliwanag. Sa totoo lang, Mama Mia, hindi ko talaga mawari kung saan talaga ito nagsimula. Nung bata pa ako, alam kong may kakaiba sa akin. May urge po ako, kakaibang urge, na tumingin ng mga bagay na hindi pa nararapat makita o tuklasin ng isang bata. Akala ko, as time goes by, mawawala din yon, na makaka-recover din ako. Pero hindi, Mama Mia. Alam mo yung parang may itch o kati sa loob ng utak ko na hindi ko kayang kamutin? Yung parang may urge na hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling. At oo, Mama Mia, habang pinipilit ko siyang pigilan, habang pinipilit ko siyang itago, at habang tumatagal ay mas lalo po siyang lumalakas. Hindi siya yung basta naku-curious lang ako dala ng kabataan ko. Hindi siya yung tinatawag nilang simpleng teenage hormones. Alam ko pong may something at alam kong mas mabigat ang something na yun. Mas agresibo, mas mapilit. At dun ako nagsimulang matakot. Kasi Mama Mia, kahit anong pigil ko, hindi siya mawawala. Tila lalo pa ngang lumalala. Tuwing gabi naiinitan ako na hindi ko maintindihan. At kahit minsan nilalagyan ko na ng yelo yung pinapampaligo kong tubig, ay hindi pa rin mawala-wala yung kakaibang init. Na para bang kapag hindi ko siya pinagbibigyan, ay tila mas lalo siyang nagsusumigaw sa loob ko. Isang bagay na akala ko noon kaya kong kontrolin. Na akala ko noon kaya kong baliwalain. Ewan ko kung i-judge ninyo ako. If you're going to judge me, then be it. Pero Mama Mia, alam po ng Diyos at ng sarili ko kung gaano ko po pinilit na labanan ng lahat. Habang yung mga kaibigan ko ay nagkaka-crush, kinikilig sa mga simpleng text messages o di kaya naman ay chat messages, o nahihiya kapag nakatingin sa isang lalaki o pasimpleng nahawakan ng kanilang kamay. Ako naman, Mama Mia, mas malala pa dun ang iniisip ko. Hindi ako mapakali. Hindi ako makapag-focus. Hindi ako maperme. Parang may sarili pong isip yung katawan ko. Na kahit anong pilit kong i-ignore ang nararamdaman ko, hinding-hindi ko siya matalo-talo. Hanggang sa dumating nga yung punto na hindi ko na nga nakayang kontrolin. Hindi ko na nakayanang pigilan. Hindi ko na nakayanang mag-pretend sa sarili ko na normal ako. Oo, Mama Mia. Pinagbigyan ko po ang sarili ko. At hindi po yun basta-basta pagbibigay. Isang araw, Mama Mia, may ginanap po na program sa school namin. Busy ang lahat. May mga drama team at kung ano-ano pang mga team na ginawa sa school. Ako naman ay kabilang sa costume and design team. Kaya natural lang, Mama Mia, na nung natapos ang lahat ng programa ay naiwan ako kasama nung iba kong mga kasamahan sa team na yon o sa committee na yon. Naiwan kami para magligpit, para siguraduhin walang kalat na naiwan sa school at siguraduhin walang nawawalang costume o mga materials na kailangan. At nung huli na nga, Mama Mia, mag-aalas 12 na noon ng madaling araw. Eto na naman,
Umaatake na naman ang kakaibang pakiramdam sa loob ko na hindi ko maintindihan. Papalabas na ako ng school nung nakita ko siya. Ka-committee member ko po siya, Mama Mia. Matangkad, gwapo. At nung inaya niya akong ihatid niya ako ay hindi na ako humindi. Pero bago pa kami makarating sa amin, habang naglalakad kami, napadaan kami sa isang madilim na bahagi at sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, ay bigla ko siyang itinulak sa may sulok. Biglang hinalikan. At siya, Mama Mia, hindi din naman siya nagpigil. Ewan ko kung pareho kami ng nararamdaman nung mga panahon na yun. Pero hindi ko na lang po ededetalye ang lahat. Habang magkahinang ang aming mga labi, dun sa madilim na sulok na yon, ay mabilis pa sa 4:00 ang mga kamay niyang naglakbay sa katawan ko at ganun din ako sa kanya. At sa isang iglap, Mama Mia, nakarating kami dun sa likod ng bahay nila. Hindi ko na maipaliwanag kung paano nangyari. Basta, nung gabing yun, kahit hindi ko naman siya boyfriend, dahil wala naman akong karelasyon nung mga panahon na yun, ay hindi ko po napigilang ibigay ang aking sarili. And oh, Mama Mia, nakaramdam ako ng konting satisfaction for a while. Pero hindi din pala magtatagal ang satisfaction na yon. At hindi din pala ibig sabihin na kapag nag-give in ka na sa napakatinding pagnanasa ng katawan mo, mawawala na rin. O maglalaho na agad ito. Hindi pala ganun yun, Mama Mia. Doon pa lang pala nagsisimula ang isang cycle. Isang cycle na paulit-ulit kong sinubukang takasan, pero paulit-ulit din akong binabalikan. Minsan, Mama Mia, para pong nawawala na talaga ako sa sarili ko. Iniisip ko nga noon, baka sinasapian na ako ng demonyo. O baka naman, nababaliw na ako. Ewan ko kung maiintindihan nyo itong pagpapaliwanag ko. Pero para bang may tunnel vision. Yung tipong alam mo namang may ginagawa ka, pero parang hindi ka fully present dun sa pagkakataon na yon. Na para bang nanonood ka lang sa sarili mong katawan habang bumibigay ito sa isang bagay na hindi niya maintindihan. At bago ka pa makapag-isip ng mas maayos, nasa isang sitwasyon ka na hindi mo naman talaga ginustong puntahan. Hindi naman po ako pariwarang babae, Mama Mia. Hindi naman po ako yung tipong babae na pumaparty o kung saan-saan na pupunta. Kung tutusin, kung titignan mo mula sa labas, isa po akong mabait, magalang, at responsableng estudyante. Pero Mama Mia, pagkatapos nun, pagkatapos bumigay ng katawan ko at ng isipan ko, dun bumabagsak ang lahat sa akin. Yung tinatawag nilang reality hits. Bigla kang magigising sa katotohanan. At ang kasunod nun ng mararamdaman mo, sobrang pagkahiya. Pati pagkasuklam sa sarili mo at pandidiri sa sarili mong katawan, sabay-sabay mo po yung mararamdaman. Bakit ko ba ginawa yun? Bakit ko ba hinayaang mangyari yun? Ano bang mali sa akin? Bakit hindi ko mapigilan ang aking sarili? Minsan, Mama Mia, hindi ko na po kayang tumingin sa salamin. Kasi pakiramdam ko, hindi ako yung taong nakikita ko. Alam mo yung pakiramdam na parang may dalawang version ka. Yung isa,
Yung katauhan na gusto mong maging ikaw, habang yung isang version naman ay yung bersyon ng sarili mong hindi mo kayang kontrolin. At sa bawat pagkakamali, Mama Mia, sa bawat pagpapadala sa kating nararamdaman, tila mas lalong lumalaki ang agwat sa pagitan ng dalawang versions na yun. Hindi ko po yun ginagawa just for fun o dahil lang exciting, Mama Mia. Hindi ito yung iniisip ng iba na for exploration. Hindi po ganun. Kasi sa totoo lang, kung ako ang tatanungin nyo, ayoko naman talagang i-explore ang bahaging iyon. Kaya lang hindi ko mapigilan ang sarili ko. At nakakapagod yun. Nakakatakot. Yung pakiramdam na parang wala kang kontrol sa sarili mong katawan at sa sarili mong pag-iisip. At ang mas masakit, Mama Mia, kapag sinusubukan mong mag-open up sa iba, alam mong hindi ka nila maiintindihan. Kasi sa mata ng ibang tao, katilang yan. Kaya mo namang pigilan ang sarili mo. Ang dali-dali lang yan eh. Ang sabihin mo, choice mo lang talaga yan. Malandi ka lang talaga. At gusto mo lang talaga yan. Ginusto mo. Mama Mia, kung ganun lang sana kadali ang lahat. Kung choice lang sana ang lahat, matagal ko na sanang pinili yung choice na hindi nakaka-guilty. Masagal ko na sanang ginawa na pigilan ng sarili ko. Pero hindi eh. Ewan ko kung may ni isa sa inyong mga tagapakinig ang makakaintindi, Mama Mia. Pero hindi po siya ganun kasimple. At habang tumatagal, ramdam ko, mas lalo akong nalulubog. Hindi lang sa sarili kong struggles, kundi pati sa kung paano ako tinitingnan ng iba. Kasi kapag lalaki ang may ganitong urge, normal lang. Yun ang sabi nila. Boys will always be boys. Pero kapag babae, iba ang tawag nila. Malandi, makate. At alam nyo na kung ano yung iba na mas masahol pa kaysa sa kaya kong isulat dito sa programa ninyo, Mama Mia. At doon nagsimulang masira hindi lang ang tingin ko sa sarili ko, kundi pati rin kung paano ko pinapayagan ang ibang taong tratuhin ako. Hindi ko pa alam noon, Mama Mia, na hindi lang ako ang kalaban ko, kundi pati yung mga taong makakakita sa kahinaan ko. At gagamitin nila ang kahinaan kong ito laban sa akin. Akala ko noon, Mama Mia, gaya ng mga nababasa ko sa ibang nagko-confess through social media, nasabi nila, kontrolin mo, magdasal ka, kaya mo yan. Kaya pinilit ko eh. Akala ko kaya ko pa siyang kontrolin. Na baka naman pace lang ito, na pagdadaanan ko lang ito, na baka kapag tumagal, mawawala rin. Pero hindi. Sa halip na humina, tila mas lalo siyang lumalakas. Pagdating ko ng college, dun ko unang naramdaman kung gaano talaga ako kahina o ka-vulnerable, Mama Mia. Kasi sa unang pagkakataon, wala nang nagbabantay. Wala nang curfew. Wala nang tanong kung saan ka pupunta o saan ka galing. Wala nang nag-check kung anong oras ka umuuwi, kung anong oras ang klase mo. Freedom daw, yun ang tawag ng karamihan dito. Pati ng mga pinsan kong halos kaidaran ko. Kalayaan daw yun mula sa mga mahihigpit na mga magulang. Pero para sa akin, Mama Mia, yung pagkawala ng curfew,
Yung pagkawala ng pagiging strikto ng mga tao sa paligid ko at ang pag-uumpisa nilang magtiwala sa akin ng buo, pakiramdam ko ay tinanggalan po ako noon ng safety net. Kasi nung high school ako, 2 beses ko lang naman ginawa yun eh. 2 beses lang kasi nga may curfew. May kailangang oras ng uwi, lalo na. At inaalam talaga ng mga magulang ko mula mismo sa school kung anong mga activities ang meron sa amin. Pero nung college, nung wala nang mga ganong tanong, unang semester pa lang ramdam ko na kaagad yung pagbabago. Mas maraming tao, mas maraming pagkakataon, mas maraming tukso. At mas konting dahilan para pigilan ko ang sarili ko. May mga gabi na aayain ako ng classmates ko. Tara na, labas tayo Ella. Chill lang. Deserve naman natin to eh. At syempre sasama ako. Hindi dahil gusto ko talagang mag-enjoy, kundi dahil umaasa ako na baka kahit sandali, mawala man lang yung ingay sa loob ng utak ko. O baka naman sa pupuntahan namin, baka doon ako makahanap ng kasagutan kung ano talagang nangyayari sa akin. Pero kabaliktaran ng nangyari, Mama Mia. Doon siya tila mas lalong lumalakas. Naaalala ko pa yung unang party na pinuntahan ko. Maliwanag pa yun sa simula. May tawanan, may kwentuhan, at may konting hiyaan pa kahit halos magkakakilala lang ang mga tao. Normal pa, safe pa kung tutuusin. Hanggang sa unti-unti ay tila nag-iiba ang paligid. Nag-iiba ang amoy ng atmosphere. Lumalakas ang music, dumadami ang mga tao. May mga tingin na hindi ko mabasa o baka naman ayaw ko lang talagang intindihin. At doon na naman nagsimula yung pakiramdam na pamilyar na ako. Yung parang may switch na biglang nag-o-on sa loob ko. Sabi ko nun sa sarili ko, kontrolin mo Ella, kaya mo to. Paulit-ulit ko yung sinasabi sa sarili ko na para bang isang mantra. Pero habang tumatagal ay nawawala at nagwawala ako, Mama Mia. Na para bang may humihina o humihila sa akin. Hindi ko alam kung saan. Hindi ko alam kung bakit pero sinusundan ko ang paghila na yon. At bago ko pa napansin, nasa sitwasyon na naman ako na hindi ko planong puntahan. Kasama ang isang taong halos hindi ko kilala. Wala namang mali siya sa simula. Walang intensyon, pero nakakaramdam ako ng unti-unting pagbibuild up ng momentum. At hindi ko na siya napigilan. Hindi po ito kwentong romance. Hindi po ito kwentong nagustuhan ko siya, yung kinikilig ako, yung may mga kuryenteng hindi ko mapigil. Hindi po ito ganito, Mama Mia. Ito yung mga pagkakataon na pagkatapos niyong gawin ang bagay na yon, nakaupo ka na lang sa gilid ng kama. Tahimik, tinitingnan ang sahig at unti-unting bumabalik ang sarili mo na kanina ay nakatingin lang sa mga malalaswa mong ginagawa. At kasabay ng pagbabalik ng kaluluwa mo sa katawan mo, kasabay nun ay ang pakiramdam mong napakabigat. Bakit ko ginawa yun? Bakit ko basta-basta na lang binigay ang sarili ko sa kanya hindi ko naman siya gusto? Bakit hindi ako tumigil kahit alam ng utak kong mali ito? Minsan, Mama Mia, kapag tapos na, kapag nakaraos na, diretso na akong uuwi. Walang ibang kinakausap, walang explanation. Pagdating sa kwarto, dun ko ilalabas ang lahat. Yung galit ko sa sarili ko, yung hiya ko sa ginagawa ko, at yung pandidiri na nararamdaman ko.
May mga gabi na iiyak ako hanggang makatulog. May mga umagang nagigising ako na parang walang nangyari. Pero kahit anong deny ko, alam ko meron. At bawat beses na nauulit yun, Mama Mia, pakiramdam ko po ay parang may nawawala sa akin. Paunti-unti. Hindi lang po yun basta boundaries, hindi lang basta control, kundi pati respeto ko sa sarili ko. At ang mas masakit, Mama Mia, hindi lahat ng tao inosente sa kwento ko. May mga taong napapansin nila ang nangyayari sa akin. May mga taong napansin kung gaano ako kadaling mahila, kung gaano ako kadaling mag-yes, kahit na hindi ko naman talaga gusto. May mga lalaking sa simula, animoy mabait, animoy maingat, animoy pagkakaibigan lang ang hanap at concern lang ang pinapakita. Pero habang tumatagal, nag-iiba. Na para bang tinitake advantage nila kung ano yung hindi ko kayang kontrolin sa katawan ko. May mga tanong na nagiging utos. May mga pakiusap na nagiging expectations. At kapag tumanggi ako, Mama Mia, parang ako pa yung mali. Opo, may mga lalaki po na kapag nabigyan ko na o napagbigyan ko na, pagkatapos ng ilang araw ay babalik. Na para bang papayag ako agad-agad na may mangyari ulit. At kapag tumanggi ako, dun parang iinsultuhin na ako. Kukutsyain na ako. Ngayon ka pa ba aarte? Dati naman okay lang sa'yo ah. Ngayon magpipiling birhen ka dyan. Bakit umaayaw-ayaw ka ngayon ha? Dati lang, nung isang araw lang, kung makaungol ka wagas. Arte mo naman. Minsan ang mga salitang yun, Mama Mia, ay nasasabi pa nila ng malakas na naririnig pa ng ibang dumadaan. At parang kutsilyo po ang mga salitang iyon na sumusugat sa iba't ibang bahagi ng aking katawan. At dahil sanay na akong magduda sa sarili ko, ako na yung nag-a-adjust para wag masabihang arte, para wag masabihang ginusto ko rin at umungol rin naman ako ng husto. Minsan, pumapayag na lang ako. Minsan, nagsusori ako at gumagawa ng iba't ibang dahilan. Kahit na kung tutuusin, hindi naman talaga dapat, Mama Mia, diba? Dahil katawan ko naman to. Ako naman dapat ang magdedesisyon kung kailan ako papayag at kung kailan hindi. Hanggang sa dumating yung punto na hindi ko na alam kung nasaan yung linya na hindi ko dapat nilalagpas. May isang beses, Mama Mia, na napaupo na lang ako pagkatapos ng lahat. Tahimik, hindi gumagalaw. Tapos bigla akong napasuka. Hindi dahil sa alak, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa realization kung gaano ako kadumi, Mama Mia. At alam mo ba kung kailan nangyari yun? Nangyari yun pagkatapos ng birthday ng best friend ko. Opo. Debut noon ng best friend ko, Mama Mia. Mas bata kasi siya sa akin ng higit 1 taon. Isinama niya ako sa family outing nila. Kasi wala siyang engrandeng debut. Wala siya yung dibong may kotelyon. Walang ganon. Pero nagbakasyon sila sa ibang probinsya. Yung tatawirin pa talaga ng dagat. At dahil best friend ko naman siya, kilala siya ng mga magulang ko. Nung pinagpaalam niya ako ay pumayag ang mga ito. At Mama Mia, dun sa mismong celebration na yon, nagawa ko ang isang napakalaking pagkakamali. Dahil alam mo ba,
Ang nakaniig ko lang naman noon. Ang kumamot naman noon sa kati ko ay ang sariling tatay ng best friend ko, Mama Mia. Sobrang guilty ako noon. Inisip ko sobra na to. Hindi ko naman po sinadya, Mama Mia. Hewan ko kung maniniwala kayo, siguro may iba dyan sasabihin na hindi. Pero ewan ko, kapag napapalapit ako sa isang lalaki, hindi ko napipigilan ang aking sarili. At oo, may nangyari sa amin sa tatay ng best friend ko. At sabi ko sa sarili ko, hindi na talaga to simpleng pagkakamali lang. Hindi naman ito isolated incident. Parang ito na yung buhay ko. At parang bawat pagkakataon na pinagbibigyan ko ang sarili ko, ay tila lalo akong lumalala. Tila lalo akong nalulunod sa kumunoy. At hindi ko na alam kung paano pa ang lumabas doon. Mama Mia, pagkatapos nung nangyari sa amin ng tatay ng best friend ko, ay nauna na akong bumalik sa kanila. Nag-book ako ng ticket kahit na hindi naman kalakihan ang ipon ko. Bumalik agad ako sa bahay nang hindi nagpapaalam sa best friend ko. Tinext ko na lang siya, Mama Mia, at ang sabi ko may emergency kami kahit hindi naman yun totoo. At sa mga sumunod na buwan, mas lalo akong umiwas sa mga party. Mas lalo akong lumayo sa mga tao. Mas lalo akong nagkulong. Dahil akala ko, Mama Mia, yun ang solusyon. Akala ko kapag wala akong makita o makausap na lalaki, kaya kong kontrolin ang aking sarili. Pero mali pala ako, Mama Mia. Kasi kahit pala walang ibang tao sa paligid ko, kahit pala mag-isa lang ako, nandun pa rin siya. Yung urge, yung pagnanasa, yung ingay sa loob ko, yung pakiramdam na parang may ibang nilalang na kumukontrol sa akin mula sa loob. At doon ko na-realize, Mama Mia, hindi pala yung kapaligiran ko o yung environment ko ang problema, kundi ako. O, baka naman nakala ko lang ako. Pagod na ako noon. Hindi lang sa mga nangyayari sa akin, kundi sa sarili ko. Sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam ko mas lalong lumalayo ako sa kung sino yung gusto kong maging ako. Parang kahit anong gawin ko, kahit anong iwas ko, bumabalik ako sa parehong sitwasyon. Kaya nung dumating siya sa buhay ko, Mama Mia, kumapit ako. Kapit na kapit. Kasi inisip ko, hindi siya kagaya ng iba. Tahimik lamang siya. Maingat magsalita. Yung tipong hindi ka nape-pressure kapag siya ang kasama mo. Sa una, Mama Mia, hindi ko siya pinansin. Sanay na kasi akong isipin na lahat ng lalaki, kapag nagpapakita ng kabaitan, either may gustong makuha o may alam na tungkol sa pagkatao ko. Pero siya, ewan ko, wala akong nararamdaman na ganun sa kanya. Parang hindi siya nagmamadali. Simpleng usapan lang ang umpisa naming dalawa. Mga tanong na ewan ko pero wala akong maramdaman na may halong mali siya. Okay ka lang ba? Kumusta ka na? Mga tanong na sa totoo lang, bihira ko po talagang marinig. At mas lalong bihira kong maramdaman na sincere ang isang taong nagtatanong noon. Hanggang sa unti-unti, nagiging komportable ako sa kanya. Hindi ko na namamalayan na inaabangan ko na yung mga messages niya.
Hindi ko na namamalayan, Mama Mia, na kapag siya yung kausap ko, ewan ko kung imagination ko lang, pero nararamdaman kong tahimik ang utak ko. At matagal nang hindi nangyayari yon. I was barely 16 years old nung uli akong nakaramdam ng katahimikan sa loob ko. Sa kanya, Mama Mia, hindi po ako nakakaramdam ng kaba. Hindi ako nakakaramdam na parang may humihila sa akin. Hindi ako nakakaramdam na parang ang gusto ko lang gawin ay maghubad at ibigay sa kanya ang sarili ko. Hindi ako nakakaramdam ng pagmamadali na para bang sa kanya, tila peaceful lang ang lahat. At kapag kasama ko siya, Mama Mia, pakiramdam ko, may kontrol ako sa sarili ko. At doon ako nagkamali. Doon sa pakiramdam na yun. Akala ko kasi dahil sa pakiramdam na yun ay siya na yung sagot. Akala ko siya na yung taong makakaintindi sa akin. Akala ko siya na yung magiging pahinga ko. Kaya ginawa ko yung isang bagay na matagal kong iniwasan. Ginawa ko yung isang bagay na matagal kong hindi ginawa sa iba. Nagtiwala ako, Mama Mia. Buong buo yung tiwala ko. Kahit may takot sa loob ko, pinili kong labanan yon. Kahit may takot sa puso ko, pinili kong harapin yon alang-alang sa kanya. At gusto ko na kung anumang meron sa amin, ay protektahan yon, Mama Mia. Isang gabi habang magkasama kami, tahimik lang kami habang nanonood ng mga bituin sa langit. Walang pressure, walang expectation. At bigla ako nalang sinabi sa kanya, Rodel, may kailangan akong sabihin sa'yo. Mahina yung boses ko. Nanginginig pa, Mama Mia, dahil nga may takot pa rin sa loob ko. Hindi ko alam kung bakit ko ginagawa iyon. Pero pagod na akong magtago. At isa pa, Mama Mia, natatakot din ako na baka malaman pa niya sa iba. O baka maling impormasyon pa ang ma-relay sa kanya. Tiningnan niya ako ng diretsyo sa mga mata ko. Ano yun, Ella? May problema ba? Huminga ako ng malalim. At doon, Mama Mia, nilakasan ko ang loob ko. At sinabi ko sa kanya ang lahat. Ang tungkol sa isang bagay na hindi ko kayang kontrolin. Ang tungkol sa kung paano ako nalunod sa mundong ito. Sa kung saan unang nagsimula na binigay ko sa isang random na lalaki ang sarili ko. Hindi ko inedit ang kwento. Hindi ko pinaganda. Hindi ko tinago yung mga bagay na kinakahiya ko. Kasi, Mama Mia, gusto ko pong maging totally honest sa kanya. Ayoko na mawasak ng isang madilim na sikreto ang kung anumang magandang relasyon na umuusbong sa pagitan namin. Hindi ko tinago sa kanya yung mga bagay na kinakahiya ko. Sinabi ko sa kanya kung paano ako nawawalan ng kontrol. Kung paano ako nadadala ng pagnanasa na hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling. At kung anong pakiramdam ko kapag tapos na akong bumigay sa pagnanasang yun. Yung pagsisisi. Kung paano ko kinamumuhian yung sarili ko pagkatapos. Mama Mia, inihanda ko na noon ang sarili ko. Inihanda ko na sa posibilidad na baka iiwan niya ako. Na baka pagkatapos kong sabihin sa kanyang lahat, magbabago na yung tingin niya sa akin. Na baka mandiri siya. Na baka ayaw na rin niya akong kasama.
Yun ang akala kong mga bagay na mangyayari at gagawin niya, pero hindi. Hindi siya umatras, Mama Mia. Hindi siya natahimik ng matagal. Hindi siya nagtanong kung bakit ako ganito o ganyan. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ko. Okay lang yan. Wala naman akong karapatan para husgahan ka. Sabi niya. Mama Mia, at doon hinalikan niya ako. At doon ako sa unang pagkakataon bumigay. Hindi dahil sa tawag ng laman. Hindi dahil sa pagnanasang hindi ko mapigilan. Hindi dahil sa yun na ang habit na nakasanayan ko. Kundi dahil pakiramdam ko sa unang pagkakataon, Mama Mia, ay guminhawa ang pakiramdam ko. Sa wakas, may nakakaalam na ng totoo. At hindi ako iniwanan ng taong to. Simula sa gabing yun ay binigay ko ng buong buo kong pagtitiwala sa kanya. Pati na rin ang pakikipagrelasyon sa kanya, Mama Mia. Alam mo bang naging maingat siya sa akin? Alam mo bang sa lahat ng lalaking nakasama ko, siya lang yung hinahalikan ako sa noo. Siya lang yung hindi nagmamadali. Siya lang yung parang sinasambang bawat sulok ng katawan ko. At sa bawat halik at bawat haplos, ramdam kong hindi lang yun basta-basta pagnanasa, kundi may damdamin. Kaya naman, Mama Mia, sa simula ay parang panaginip po ang lahat. Yung tipong relasyon na inimagine mo kapag gusto mong kalimutan lahat ng mga masasakit na iyong pinagdaanan. Napakamaingat niya sa akin. Kahit wala kami sa kama o nasa kama man kami, napakamaingat niya. Gentleman, understanding. Pati pagsasalita niya, Mama Mia, mula nung sinabi ko sa kanya ang totoo, ay tila mas lalo pang dumoble yung ingat. At sa pagkakataong yun, naniwala ako na baka dahil sa pagmamahal niya, na baka dahil sa pagtanggap niya sa akin ng walang panghuhusga, ay baka kaya ko nang magbago. Na baka kaya kong buuin yung basag-basag kong pagkatao. Pero hindi pala ganun kasimple, Mama Mia. Kasi habang tumatagal, may mga bagay na unti-unti ring nagbabago. Mga maliliit lang na pagbabago sa una, yung mga pagbabagong halos hindi mo mapapansin. Okay lang ba kung ganito? Pwede bang subukan natin yung ganito? Mga tanong na parang harmless, mga request na parang normal lang naman sa isang relasyon. Di ba nga sabi nila, Mama Mia, na dapat kapag nakikipagrelasyon ka, open yung communication ninyo, na wala kayong tinatago sa isa't isa? At alam ko na bilang isang lalaki, may mga pangangailangan din siya. May mga bagay din na curious siya. At dahil mahal ko siya, Mama Mia, at dahil ayokong mawala siya, umuoo ako. Umuoo ako sa mga request niya. Lalo na kapag magkasama kaming dalawa. Kahit na pakiramdam ko, Mama Mia, ay hindi ko gusto yon. Kahit na minsan hindi ako sigurado sa mga request niya, oo pa rin ang sagot ko. Hanggang sa dumating na yung punto na hindi na siya nagtatanong. Nagsasabi na lang siya. Subukan natin to. At ako, sumusunod. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil natatakot ako. Natatakot akong mawala siya. Natatakot akong mapag-isa ulit. Natatakot akong bumalik sa dilim ulit. At alam niya yun, Mama Mia. Alam niya yun dahil sinabi ko yun sa kanya. Doon ko na-realize habang wala siyang ibang aksyon,
na hindi pala niya ako tinutulungan. Ginagamit din pala niya ako. Yung bagay na inaakala kong pinakamalaking kahinaan ko, yun pala ang gagamitin niya para kontrolin ako. Mama Mia, kapag tumatanggi ako sa kanya, may mga papyaw na siyang sinasabi. Baka naman nasubukan mo na to sa iba. Baka naman kaya ayaw mo dahil iniisip mong sa iba mo to susubukan. Baka naman bumabalik na yang gusto mong magpakamot sa iba. Diba sabi ko naman sa'yo? Sabi ko naman sa'yo na tutulungan kita. Kapag may nararamdaman kakaiba, ako na lang. Andito naman ako. Nung una ang mga salitang yun, Mama Mia, akala ko po ay para protektahan ako. Para siya na lang at wala ng iba sa buhay ko. Pero nararamdaman ko, hindi na lang pala mga gusto ko ang nangyayari kundi yung mga gusto na niya. Sa bawat salita niyang parang nagpapakonsensya, parang kutsilyo yun. Kasi may parte sa akin na naniniwala sa mga sinasabi niya. Sabi ko, baka nga tama siya, no? Baka nga kapag iba yung nag-request nito, baka nga yun pang gusto kong gawin. Na baka ako talaga yung problema. Na baka ako talaga yung mali. Hanggang sa isang gabi na patingin ako sa salamin, Mama Mia. Hindi ko na kilala ang babaeng nandun. Na parang hindi na ako yung babaeng gustong magbago. Hindi na ako yung babaeng umaasang magbabago pa ang lahat. Na parang ako na lang yung babaeng sumusunod sa agos. At tiningnan ko ang sarili ko, Mama Mia. Kung ang babae bang ito ay totoo ba talagang mahal ni Rodel? Mama Mia, naramdaman ko na parang hindi na ako masaya. Na parang may bitak na sa salamin na sa una halos hindi ko makita hanggang isang araw ay parang nakita ko na lang na basag-basag ulit ang pagkatao ko. Sa panlabas ay parang okay lang ang lahat. May karelasyon ako. May taong nandyan para sa akin. Kung titignan mo kami, parang normal kaming magkarelasyon. Pero sa loob ko, parang unti-unting may nawawala. Hanggang sa isang request niya ang nagpabasag sa akin, Mama Mia. Paano kaya kung sama natin yung kaibigan ko? Sabi niya, isang araw, habang nasa loob kami ng boarding house niya, at parehong magkayakap at walang kahit anong saplot sa kama. Nasa kasagsagan na kami ng pag-iisa nung sinabi niya yun sa akin, Mama Mia. Nung una, para pong bomba iyon na sumabog sa tenga ko. Nakaramdam ako ng pagkapahiya, pagkagalit. Pero hindi ko rin maitatwa, Mama Mia, na biglang nag-init din ang katawan ko nung sinabi niya yun. At oo, Mama Mia, ilang beses niya akong kinumbinsi o pinilit na gawin namin yun. Kasi sabi niya, baka kailangan ko lang i-explore lahat ng pwedeng i-explore tungkol sa bagay na ito. Para wala na talaga akong excitement na maramdaman sa ibang tao. At oo, pumayag ako. Kung dati tinatanong niya ako, ina-assure niya kung okay lang ako. Ngayon parang ina-assume na niya na lahat ng bagay, lalo na pagdating doon, ay okay lang ako. Game lang ako. Hanggang sa nasanay ako, Mama Mia. Nasanay ako na unahin ang gusto niya. Unahin ang mga pagnanasa niya. Nasanay akong iset aside yung guilt na nararamdaman ko. Nasanay akong manahimik kahit na hindi naman na ako komportable.
Kasi iniisip ko ganito naman talaga. Hindi naman talaga ako tumatanggi dati. Kahit na hindi ko mga karelasyon yung nakakasiping ko, 'di ba? Ngayon pa kaya na isang taong nagpapahayag sa akin ng pagmamahal ang kasama kong mag-explore sa bagay na ito? Iniisip kong normal lang yun, Mama Mia. Iniisip kong pag-e-NRT lang yung nararamdaman kong guilt o yung nararamdaman kong hiya at pandidiri sa sarili ko. Hanggang sa paulit-ulit na may mga panibago siyang request. Request, Mama Mia, na hindi normal na ginagawa ng dalawang taong nagmamahalan. Pero lagi niyang sinasabi na para sa akin yun. Lagi niyang sinasabi na sinasabayan niya ako mag-explore. Nakasama niya ako o kasama ko siya sa paghahanap ng lunas dito sa nararamdaman ko. Dinidisguise niya at minamaskarahan niya bilang pag-aalala at pagmamahal ang lahat ng aming ginagawa. Hanggang dumating yung mga gabi na hindi na ako makatulog. Hindi dahil sa ingay kundi dahil sa sarili kong isip. Nakatingin lang ako sa kisame, gising, pagod. Pero kahit gaano kapagod ang katawan at ang isipan ko ay tila hindi nito kayang magpahinga. Lagi kong tinatanong ang sarili ko kung masaya pa ba ako. At alam mo ba kung anong pinakamasakit na sagot, Mama Mia? Yung hindi ko alam. Maging ako sa sarili ko, hindi ko alam kung masaya pa ba ako. May mga pagkakataon na gusto kong tumanggi. Gusto kong magsabi ng ayoko. Na gusto kong ipagtanggol ang sarili ko. Pero sa tuwing susubukan ko, may takot na pumipigil sa akin. Takot na baka iwan niya ako. Takot na baka kapag nawala si Rodel wala nang ibang tatanggap pa sa akin. Takot na baka mapag-isa ulit ako. Takot na baka bumalik ako sa version ko na mas magulo. Yung mas hindi ko kontrolado. Yung kahit sino na lang, kahit hindi ko kakilala ang sinasamahan ko. Kaya naman pinili ko na lang ang katahimikan. Kahit ang kapalit nun ay ang pagkukwestiyon ko sa sarili ko. Pero Mama Mia, lahat pala ng bagay ay may hangganan. Kahit yung akala mo kaya mong tanggapin ng buong buo, lahat pala yun ay may katapusan. Dumating yung gabing hindi ko na kinaya. Tahimik lang noon. Walang sigawan, walang drama. Pero doon ako tuluyang nabasag. Mag-isa ako pagkatapos. Naupo sa gilid ng kama. Yung ilaw mahina. Tahimik ang paligid. Katatapos lang namin. Kasama yung mga kaibigan niya. 2 kaibigan. Lumabas sila para bumili raw ng maiinom. Sa unang pagkakataon, Mama Mia, hindi ko naramdaman yung satisfaction o yung urge. Wala akong naramdaman. Tahimik. Tahimik na tahimik. At di ba dapat matuwa ako? Ito yung matagal ko nang gusto eh. Yung katahimikan. Yung kawalan ng ingay sa loob ng utak ko. Pero alam mo ba kung anong nararamdaman ko noon, Mama Mia? Takot. Kasi kung wala na yun, kung tuluyan akong iwan ni Rodel, ano pa bang matitira sa akin? Doon ko na-realize na hindi na lang pala ako basta-basta nasanay sa pagnanasa, kundi naging parte na talaga siya ng buong pagkatao ko. At habang iniisip ko yun, unti-unting tumulo ang luha sa mga mata ko, Mama Mia. Hanggang sa hindi ko na nga napigilan ng sarili ko at humagulgul na talaga ako. Yung tipo ng iyak na galing sa pinakailalim ng pagkatao mo. Yung iyak na hindi mo na kayang pigilan kahit na gustong gusto mo. Tila may isang boses na nagtatanong sa loob ko,
Kilala mo pa ba ang sarili mo, Ella? Wala akong maisagot sa tanong na yun. Kasi sa totoo lang, hindi ko na rin alam eh. Hindi ko na siya kilala. Hindi na ako yung babaeng dati na gusto pong maging maayos. Parang ako na lang yung babaeng basta-basta sumasabay sa agos kahit pa mali at marumi ang agos na yun. Pagod na ako, Mama Mia. Yung totoong pagod na pagod na. Pagod na akong matakot. Pagod na akong mag-adjust. Pagod na akong maniwala na may isang taong kayang tumanggap sa akin ng buo. At pagod na rin akong maniwala na hindi ko kasalanan ng lahat. Pero Mama Mia, may maliit na boses sa loob ko na nagsasabing hindi na pwede to. Mahina lang ang boses na yun. Yung tunog na halos hindi mo marinig pero alam mong totoo at nandyan. At kahit hindi ko pa alam kung paano, Mama Mia, isa lang ang alam ko. Hindi ako mahal ni Rodel. Hindi ako mahal ni Rodel, kundi ginagamit lang din niya ako. At kailangan ko nang umalis sa relasyong ito kahit pa ang kapalit noon ay ang posibilidad na wala nang ibang tatanggap sa akin. Kailangan ko nang umalis bago pa tuluyang hindi ko na makilala ang sarili ko. Ang akala ko, Mama Mia, kapag umalis na ako ay gagaan na agad ang lahat. Akala ko kapag pinili ko na ang sarili ko, automatic na magiging okay ako. Akala ko yun na yung turning point ko. Pero hindi pala. Ang pag-alis ko sa relasyon namin ni Rodel ay hindi naman katulad nung iba na may pagka-drama o dramatic pa. Walang ganun, Mama Mia. Pagbalik niya galing sa inuman nung wala ng mga kaibigan niya, ay nakabihis na ako. Hadla na lahat ang mga gamit ko. Tiningnan ko lang siya. Hindi na ako masaya, Rodel. Yun lang ang sinabi ko. Simple, diretso. Tumahimik lang siya sandali, tapos tumawa. Hindi yung masayang tawa, kundi yung tipong tawa na parang hindi siya naniniwala sa mga sinasabi ko. Talaga lang ha? Totoo ba yan? Bakit ngayon mo lang naisip yan? Dati, Mama Mia, natatakot ako sa tonong yun. Dati magsusori na agad ako. Babawiin ko na agad ang sinasabi ko. Pero ngayon, kahit anong pangungot siya pa ang nasa tono niya, parang wala na akong maramdaman. Hindi ako galit sa kanya, Mama Mia. Mas tamang sabihin na galit ako sa sarili ko dahil hinayaan ko yung mangyari sa akin. Pero bukod sa galit, mas nangingibabaw ang pagod na nararamdaman ko. Hindi na ako okay, Rodel. At alam kong kahit ipagpatuloy pa natin to, hindi kailanman ako magiging okay. Sabi ko sa mahinang boses, pero sigurado. At doon nagsimula ang sinubukan niyang gawin ulit. Yung familiar na pattern. Bakit? Tingin mo ba may magbabago kapag sa iba ka naman kumapit? Di ba? Ganito naman talaga ang gusto mo. Wala naman akong ibang babae ah. Tinanggap ko naman kung ano ka. Tinanggap ko naman na ganyan ka. Wala ka ng ibang mahahanap na magtitiis sa'yo, Ella. Sabi niya. Bawat salita niya, Mama Mia, parang dati, dudurog sa akin. Pero ngayon, parang may distansya na. Parang sinasabi ng utak ko na alam ko na yan lahat, sinabi mo na yan ng paulit-ulit. Sa unang pagkakataon, Mama Mia, may bahagi ng utak ko na kahit na nasasaktan pa rin sa sinasabi niya, ay tila siguradong sigurado na hindi ko kailangang manatili sa tabi ni Rodel.
Hindi ko pinatulan yung pangungutya niya sa akin. Hindi ko na kinontra yung mga sinasabi niyang mga masasakit. Pero hindi ko na rin pinaniwalaan ng mga salitang yon. Kahit gaano pa niya ako kutsain, kahit gaano pa niya ako insultuhin, tumahimik lang ako, Mama Mia. Nung tapos na siyang magsalita ay tumayo ako. Binitbit ang mga gamit ko at umalis lang. Ganun lang. Pero yung akala ko na yun na yung pinakamahirap na parte, hindi pala yun, Mama Mia. Yung pagtalikod ko kay Rodel, dun pa pala magsisimula ang tunay na laban. Kasi kapag sanay ka na sa isang bagay, kahit alam mong nakakasira siya sa'yo, hahanapin at hahanapin mo pa rin yun. May mga araw na tahimik, walang nagme-message, walang tumatawag, walang pressure. At diba dapat kapag ganun ang araw, dapat peaceful, diba? Pero hindi. Parang yung katawan ko ay may hinahanap na hindi ko mahanap-hanap. Parang pakiramdam ko may kulang. Parang may nawawala. At alam ko yun, Mama Mia. Nasanay yung katawan ko, yung utak ko, yung pagkatao ko sa ingay, sa gulo. Nasanay yung katawan ko na nararamdaman na laging may kasama siya. Laging may humahawak sa kanya. At kasabay noon ay ang pagbabalik din ng kakaibang pagnanasa sa katawan ko. Mas malakas, mas mapilit, mas agresibo. Na tila ba sinasabi niyang, bumalik ka na. Gaya ng dati, hindi mo to kayang pigilan. At doon, Mama Mia, sa unang pagkakataon tinanggap ko, hindi na to laban ko lang sa sarili ko. Addiction na to. At hindi lang siya basta-basta mawawala dahil nagdesisyon akong ayoko na. Kailangan ko na ng tulong. Dahil may mga gabi na halos bumibigay ulit ako. Yung tipong hahawak na ako ng phone ko. Yung tipong titignan ko na kung sino yung mga nakasama ko dati. Yung tipong nagtatype na ako ng message pero dali-dali kong dinidelete. Dahil alam ko, Mama Mia, alam ko na isang message lang, isang desisyon lang, at babalik na naman ako sa dati. At alam ko na kapag tapos na yun, kapag tapos nang maramdaman ng katawan ko yung hinahanap-hanap niya, mahihiya ulit ako. Masusuklam at mandidiri ulit ako sa sarili ko at magsisisi na naman ulit ako at paulit-ulit lang yon. Alam ko na kapag bumigay ulit ako, bawat pagkakamali, lagi kong sasabihin sa sarili ko na last na to, na magbabago ulit ako. Pero hindi na ako okay. Kailangan ko na ng tulong at sa totoo lang yun yung pinakamahirap sabihin. Kasi buong buhay ko sanay akong tinatago kung ano yung kahiya-hiyang pakiramdam na meron ako. Sanay akong lalaban mag-isa, sanay akong matalong mag-isa. Pero ngayon, Mama Mia, alam ko na. Alam ko na kapag hinayaan ko ang sarili ko, ako lang din talaga ang mas mahihirapan. Ako lang din talaga ang mas lalong malulunod sa kumunoy. Kasi hindi naman to basta-basta tanong kung may disiplina ka ba sa sarili mo. Hindi lang to basta-basta tanong kung kaya mo bang kontrolin ang sarili mo. Dahil sakit na to eh. Kaya naman, Mama Mia, palihim po akong naghanap ng taong pwedeng makatulong sa akin in a professional way. Mama Mia, sinabi ko sa sarili ko, kahit nakakahiya, sige, hahanap ako ng tulong. At dito sa Pilipinas, konti lang po ang mga taong may mga expertise sa ganon. Ang mamahal pa. Hanggang sa may nahanap akong isang babae,
babaeng doktor, Mama Mia, na pwedeng makatulong sa akin. At nung unang session namin ay parang wala lang. Parang wala lang sa akin eh. Na para bang ayoko nang bumalik kinabukasan. Kaya lang pinilit ko ang sarili ko. Dahil sabi ko kung hindi ko to susubukan, baka wala na talagang ibang makakatulong sa akin para gumaling ako. Sa pangatlong session namin, doon na ako bumigay. Umiyak. At doon din niya sinabi sa akin na gaya ko, Mama Mia, dumaan din pala siya sa parehong adiksyon. At hindi dahil doktor siya, hindi na siya pwedeng mabiktima sa ganitong uri ng sakit. Pati din pala siya, Mama Mia, may ganito. At ngayon at age 26, halos 3 taon na po akong nagte-therapy. Hindi po siya madali, Mama Mia. May mga pagkakataon na naiisip ko pa rin yung pagnanasa, yung pangangailangan. Pero sa panahon na ito, may kasama na akong nagpapagaling. At yun yung doktor ko. Hindi ko alam, Mama Mia, kung talaga bang tuluyan ko nang matatalo ang sakit na to. Pero sumusubok ako. Sinusubukan ko. At nawa po, Mama Mia, ay mas marami pa po ang mga nakakaranas ng ganito ang maghanap ng tulong. Dahil meron at merong makakatulong, hanapin nyo lang. At sa mga hindi nakakaranas ng ganito, maswerte po kayo. Nakakapagod, nakakatakot, nakakapanghina at nakakapangdiri po ang ganitong sakit. Pero kapag dumadanas ka, sasabihin ko sa iyong hindi ka nag-iisa. Hindi ka pinasukan ng demonyo. Hindi ka mahina. Sadyang may sakit ka lang at kailangan mo lang ng tulong. Maraming salamat, Mama Mia, at naway may na-inspire ako na magpagaling, na dumadanas ng ganito dahil sa kwentong ibinahagi ko sa inyo. Ella. Nako naman, 'di ba sabi ko sa inyo, nakakapanghina ng loob ang kwento ni Ella, pero ang ending nakakapagpalakas din. Wag kayong maging mapanghusga ha. Ano po kayo, be gentle po kayo dyan sa comment section natin. Dahil sabi nga ni Ella, kung hindi ka dumadanas ng ganitong problema at ng ganitong uri ng karamdaman sa kalooban, magpasalamat ka at magdasal ka para dun sa dumadanas ng ganito. At sabi nga ni Ella, naway marami pa ang mag-seek ng help kapag may nararanasang ganito. Alam ko, tabu po ito kung iisipin, nakakahiya, kung iisipin mo, nakakadiri, kung ikaw yung dumadanas. Pero sana sa kwentong ito ni Ella, malaman mong hindi ka nag-iisa. Marami ang dumadanas ng ganyan. At hindi yan hopeless case. May tulong kung maghahanap at hihingi ka lang. Maraming salamat, Ella, sa pagbabahagi mo ng confidential at sensitive na kwento ng iyong buhay. Thank you so much sa pagtitiwala mo dito sa ating channel. At sa lahat ng nakikinig ngayon, please do like and share this video. I-share niyo po ang kwentong ito dahil hindi naman po ito kabastos-bastos na kwento, kundi educational naman itong kwentong ito at meron namang matututunan at makukuha. Lalong-lalo na yung nasa kadiliman pa, yung hindi pa maintindihan ng kanilang mga pinagdadaanan. So, share this video at this kwento. May video ba? Wala naman. Anyways, maraming salamat sa inyong lahat. At bago tayo magpaalam for today, mag-hi muna ako sa atin pong mga suking mga members na laging nakikinig sa atin. Maraming salamat sa inyo. Ayon. Hello po. Maraming salamat sa ating mga members. Sino ito sila?
Saan? Ayun. Si Jasmine Magbanwa, Abdullah Wahab, kay Christina Aure, Marlia Giana Shane, Miriam Gutierrez, Rose Arevalo, Rico Sedanco, Colleen Bueno, Gimaras Girl, Benson Boyser, Smackdax, Dayan Martinez, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy, Mila Raduban at Freaky. Thank you so much sa inyong pagmamahal. Ayan, maraming salamat po. And naka-turn on na po ang ating gifts now. At syempre, sabi ko nga sa inyo, may mga pagkakataon na tulad nito na wala tayong on-cam video kasi po may inasikaso kaming medical problem sa aming pamilya. Sa sa mama ko po. So sana ipagdasal niyo po na gumaling yung mama ko at malagpasan niya ang pagsubok na ito dahil magpi-first session na siya on her chemotherapy. So kailangan namin ng maraming dasal at maraming well wishes mula sa inyo. Thank you so much sa inyong pagtitiwala at syempre sa inyong pananatili at sa inyong pagmamahal. Maraming salamat sa ating mga members. Thank you very much. Mayan Alvarez, maraming salamat. Alcura Ukit, Ruby Ramos, Bento or 28, maraming salamat. Marvy Montesilio, hello sa'yo. Elsie Calopez, Encon Signa Monralban, maraming salamat. Nora Barido Camandre, Lynn Gausin, Monica Postrero, Kabayan OFW 1998, maraming salamat. At sa lahat sa inyo na nakikinig ngayon, thank you so much. Ako po ang inyong nag-iisang Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat. Mwah! I love you. Salamat sa suporta. Bye!